madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Inanyayahan ko kayo na makisa sa misang ito sa kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo sumayinyong lahat. At sumayin. Inamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, katulad ng ating Panginoon na may misyon, tayo rin ay may misyon katulad ng ating Panginoon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng dako. Kung tayo man ay hindi nakasunod, nakatupad sa misyong ito, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luma at nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasabo ko kay Santa Maria Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa aking Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang po si Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak sa pamagitan niyang naging aming kawangis. Kami naway maging kanyang kapares, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na sa aking pinili at pinalulugdan, ibubus ko sa kanya ang aking espiritu. At sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw ng andak-pandak di niya papatayin. At ang katarungan ang papairalin. Di siya mawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa na malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumatawag sa iyo, binigyan kita ng kanyang kaparihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamagitan mo ay gagawa ako ng pakipagtipan sa lahat ng mga tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Purihin ang Panginoon niyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakil at marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay tumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay maririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilinig. Pag nangusap na ang Panginoon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya mga nasa templo, sumisigaw, nagaganap. Panginooy papurihan, ganito ang binigkas. Siya rin ang maghahari ng dagat, kalaminan. Namumuno siya sa bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita.
Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyayari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin niyo siya. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Hati sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo ng Espiritu Santo." Hindi nagluwat. Dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya ay bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanyang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang pinalulugdan." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa aking pagbibigay ng mga recollection at retreat, ang dami ko na napakinggan ng pagbabago sa isang tao. Sa aking pagbibigay na before COVID, nagdaraos ako ng healing mass. At ganun din ang aking mga napakinggan sa kanilang mga sharings. Na-experience nila ang presence ng ating Panginoon. Na-experience nila ang init ng Espiritu Santo sa kanilang katawan. At dahil sa experience na ito, nakita nila na may plano ang ating Panginoon sa kanila. At ang planong yan ay pakikiisa nila. Gusto nilang magbago. Sapagkat doon sa experience, kapayapaan, pagmamahal na ipinararaman ng ating Panginoon sa kanilang mga experiences na ito, ay naroon ang invitation ng tunay na pagbabago. Sa Banal na Ebanghelyo ngayon, minamahal ko mga kapatid, ay makikita natin napakaliwanag ang plano ng ating Panginoon at maliwanag ang pakikiisa nila sa planong ito ng ating Panginoon. Unahin natin si Juan Bautista. Alam natin ang plano ng ating Panginoon kay Juan Bautista. Simula pa lamang doon sa pagpapahayag ng anghel sa kanyang amang si Zacarias hanggang sa paglilihi ng kanyang ina, ay naroon ang tunay na plano at biyaya ng ating Panginoon. At nang ipanganak si Juan Bautista, nakiisa siya sa planong ito. Kung paano ihanda ang daan ng ating Panginoon. Nangaral siya upang ang mga tao ay magsisit, magbalik loob sa ating Panginoon. At pagkatapos, ito ang magiging daan ng pagdating ng ating Panginoon at pagsisimula ng kanyang buhay sa kanyang pastoral ministry.
Ngayon sa binyag ng ating Panginoon, tingnan natin ano yung meaning na yon. Ano ang mga pangyayari sa banal na Ebanghelyo doon sa Ilog Jordan nang dumating ang ating Panginoon. Ang kahulugan ng binyag ng ating Panginoon ay ito ang isang hudyat. Ito ang simula ng kanyang public ministry. Alam natin na siya ay nabuhay ng 30 years before this. At ang huli nating napakinggan sa kanya pagkatapos na siya ay may panganak, nang siya ay dalhin sa templo ng kanyang mga magulang. Presentation. At pagkatapos ng napakaliwanag after that presentation, sila ay bumalik sa bayan ni Jose at ni Maria. At ang bata ay lumaking malusog na may biyaya ang ating Panginoon. Doon ay nakiisa ang ating Panginoon sa kanyang mga magulang. Normal na tao, normal na anak, siya ay nakisama, bumuo ng isang pamilya, kasama ng kanyang mga magulang, Maria at Jose. Alam ng ating Panginoon na may plano sa kanya, pero yung pagsisimula ay hindi pa niya nagawa hanggang sa ngayon. Kaya nga't ang binyag sa kanya ni Juan Bautista, ang pagsisimula ng kanyang public ministry. Dahil dito, ay mayroon nakita niya yung tunay at patuloy na misyon, plano sa kanya ng ating Panginoon. Dito sa pagbibinyag sa ating Panginoon, alam natin na naroon si Juan Bautista sa Ilog Jordan. Nagbibinyag siya ng mga tao, pero ang binyag na binibigay ni Juan Bautista ay para sa conversion ng mga makasalanan, pagsisisi ng mga kasalanan, at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ba ay nangangailangan ng ganitong binyag? Samantalang wala naman siya kasalanan. Hindi niya kailangan ng conversion. Hindi niya kailangan ng pagsisisi. Pero ginawa ng ating Panginoon na makiisa doon sa pagbibinyag na yon upang ipakita sa lahat, katulad ng first Christmas, na siya ay Diyos na naging tao. Siya ngayon ay nakikiisa sa mga tao ito upang akayin sila sa pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit nagpabinyag ang ating Panginoon kay Juan. At dito sa binyagang ito ay bumaba ang Espiritu Santo. At isang tinig ang kanilang napakinggan. Tinig ng Diyos Ama na nagsasabi, "Ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan." Ito ay confirmation na ito ang binibinyagan ni Juan ay siyang Diyos, siya ang tagapagligtas na hinihintay ng sandaigdigan. Ito ay approval sa kanya na ipagpatuloy niya yung plano ng kanyang Ama. At ang planong ito ngayon ay nagsisimula na. Kaya't sinabi ng Ama, pakinggan ninyo siya. Ito ay isang support, isang approval sa ating Panginoon sa kanyang gagawin. Minamahal ko mga kapatid, ano ang message nito sa atin? Ano ang aral na ibinibigay sa atin? Ulahin natin kay Juan Bautista. Alam natin si Juan Bautista na ipinakita niya yung kanyang humility. Dahil doon sa pakikisa niya sa plano ng ating Panginoon, nagawa niyang magpakumbaba. Sinasabi niya mismo, hindi ako ang tagapagligtas. Mayroon pang isang higit na darating kaysa akin, na siya lamang ang tagapaghanda. Sinasabi niya, hindi ako karapat-dapat na mag-alis ng tali ng kanyang pangyapak. Ganon kababa ang tingin niya sa kanyang sarili compare sa ating Panginoon na pinakadakila. Kaya sinasabi dito na ang pagdating ng ating Panginoon, ang pagsisimula ng kanyang misyon sa binyag, ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng gawain ni Juan. At pagkatapos naririto nga ang tunay, sapagkat ang ating Panginoon sa kanyang pagbibinyag ay pinakikita dito
na siya ay may kapangyarihan. At dito sa kapistahan ito ay pinapaalaala sa atin na tayong lahat ay mga binyagan. At tayong lahat sa binyagan yan kung paano hiningi ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo ang misyong ito. Ang hinihingi rin ng ating Panginoon sa atin sa misyong ito ay ganun din. Kahit sinasabi niya nga na humayo kayo sa lahat ng bansa. Ipahagi ninyo ang magandang balita. Binyagan ninyo ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Ito ang misyong ibinigay sa atin. Ito'y pinapaalaala sa atin na kung siya ay nagsimula sa kanyang binyag, tayo rin nung tayo bininyagan ay binigyan ng misyon at dapat tayo magsimula sa misyong ito. Kung sa binyag niya ay dumating ang Espiritu Santo sa kanya, ganon din sa binyag ay binibigay sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon na magiging guide natin, magiging lakas natin sa ating misyon. At kung dito sa binyag na ito ay napakinggan ang tinig ng Ama, ikaw ang anak kong kinalulugdan. Sa ating binyag ay ganon din. Tayo rin ay naging anak ng ating Panginoon at tayong lahat ay kinalulugdan ng ating Ama. Minamahal ko mga kapatid, sa kapistahan ito ng pagbibinyag ng ating Panginoon, ipinapaalaala sa atin ang misyong ito. At sana sa linggong ito, tingnan natin ang ating sarili bilang isang Kristiyanong binyagan, bilang isang anak ng Ama. Tayo nga ba ay sumusunod o tumutupad sa misyong ibinigay sa atin ng ating Panginoon? Ito ba ay ginagawa natin? Ito ba ay pinagpapatuloy natin? Ang misang ito sana ay magbigay sa atin ng inspirasyon, ng lakas. Kung tayo man ay hindi nagpapatuloy, kung tayo man ay nanghihina, kung tayo man ay nawawalan ng lakas na ipagpatuloy ang misyong ito, sana ang misang ito ang magbigay sa atin ng tunay na lakas at inspirasyon sa ating misyon bilang mga Kristiyano. Bilang mga anak ng ating Panginoon at ng ating Ama, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, nang may katulong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula palilito at hukom sa nangabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na magmuli ang nakamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Ang manunubos ay humayo para magpabinyag, upang sa pamagitan na nakalilinis na tubig ng binyag ay kanyang mahilong ang ating pagiging mga makasalanan. Buong loob nating isama sa kanya at sagutin, Panginoon, pakinggan mo po kami. Panginoon, pakinggan mo po kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, upang patuloy silang maggawad ng sakramento ng binyag, ng may taimtim at tapat na pag-ibig sa Diyos at malasakit sa kapwa-tao, lalo na sa panahon ito ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo po kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, upang mabuhay silang taglay ang karangalan ng kanilang binyag na tumatawag sa kanila sa paglilingkod bilang mga pari, propeta at hari. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo po kami.
Para sa mga magulang at mga tumatayo bilang mga magulang sa mga kabataan, pahalagahan nawa nila ang tungkulin nilang maggabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo po kami. Para sa kapayapaan ng buong mundo at ng ating bansa, naway maghari ang respeto at pagpapahalaga sa buhay ng bawat tao na dahil sa COVID-19 na ating nararanasan ay nanghihina ang marami sa pagkikipagkapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo po kami. Para sa mga may sakit, lalo na ng COVID-19 at nag-iisa sa buhay, makatagpo nawa sila ng mga taong handang magmalasakit at mag-aruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo po. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus dahil siyang Panginoon namin sa pamamagitan ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagtangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagtangal ang Diyos magpakailanman. Panalangin kayo mga kapatid, upang ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapuraherya at karangalan sa ating ikagagaling at ang buo niyang iglesia naman. Ama namin lumikha, ngayon pinagdiriwang ang pagpapahayag ay iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay, upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iniisip namin siya at pinamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupat at kaagaling, na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Sapagkat sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Berbo, ay tumanglaw sa aming isipan ang liwanag na iyong kaluwalhatian. Samantalang siya'y kinikilala naming Diyos na nakikita, kami sana'y akayin niya sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kasama na makapal ng mga anghel sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kaluwalhatian. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala at nalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya'y nagmumulang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng Espiritu,
upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipaglangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan ng muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbaba ang sinasamo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isayan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay yung simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Birhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuli at pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tanda ng isang pamilya, pagkakapatid, anak ng ating Panginoon, dasalin natin sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo tayong paikdulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ng aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana isalang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa, please.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas pupurihin kita, Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahala-hala. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat mong pakikinig sa iyong anak naming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Papasalamat ako sa inyo sa pagdalo niyo sa misang ito, at tayong lahat kung saan kayo naroon, sana tayo makiisa bilang isang pamilya ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin.
Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pumatay mapayapa, ipahayag natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang karikan ng iyong mga gawa. Ito'y lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong kamay. Kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Panginoon, kalikasan. Aking pagmalasin, iyong likha ang bawat pananim. Nagulitan, krus